Anong impact dito ngayon sa Canada, right? Ano ang impact ng bentahan ng LMIA sa black market? Hello guys, Nardino TV again, and today we are back again with another video. And ang topic natin ngayon guys is very timely because of all the changes na nangyayari ngayon dito sa Canada, no? At dahil doon, maraming pumapasok sa ganitong kalakaran, and I hope na itong post natin na ito is maging warning or maging guide sa kanila para hindi na tumuloy sa mga ganitong kalakaran. Okay, so meron akong nakitang article na related nga dito sa LMIA. Okay, so let's check the article guys. Yung article guys is galing sa Immigration News Canada, and this is about doon sa bentahan ng LMIA sa black market. Right? Ang sabi nga dito guys, hindi na to bago, no? And to tell you honestly, even last year, naririnig ko na to, no? Pero itong article na to is just saying or sinasabi lang sa atin na mas dumami ngayon, right? And ang sabi nila, ang main reason daw kung bakit dumadami yung mga pumapasok sa ganitong sistema is because yung mga paghihigpit na nangyari sa Canada for the past months, right? So, kung gusto nyo malaman guys yung mga in detail na mga nangyari sa mga policy changes dito sa Canada, i-check nyo guys yung mga past ko na mga posts regarding those changes, right? But before that guys, para sa mga hindi nakakaalam, let's define kung ano ba ang ibig sabihin ng LMIA. Ang LMIA po, based sa IRCC webpage, yung LMIA or yung Labor Market Impact Assessment is a document that an employer in Canada may need to get before hiring a foreign worker. So, ang ibig lang pong sabihin yan, yung LMIA po is yan yung nagre-retain ng balance, no? So kapag ang isang employer or ang isang company dito sa Canada is hindi na makahanap ng mga skilled worker para dun sa vacancy niya or yung para sa workforce niya, wala na talagang mahanap na citizen dito sa Canada, binibigyan siya ni Canada ng opportunity na maghanap outside of the country. So doon po pumapasok yung mga temporary foreign workers, pero kailangan niyang mag-submit ng LMIA. Okay? So, yun lang po ang ibig sabihin ng LMIA. Now, bakit daw gustong-gusto ng mga tao itong LMIA? Well, ang sabi dun sa article is because of the 50 points in CRS. Now, yung CRS po, yan po yung ranking system na ginagamit sa Express Entry. Meron na rin po tayong post niyan regarding doon sa Express Entry kung paano nag-work yung pointing system, right? In-explain ko po yung pagkakaintindi ko doon based on my research and also based on my experience. So, i-check nyo lang po doon. And for me, sa akin lang no guys, yung 50 points, hindi po ganong kalaki yan. Para sa akin, no? Kasi kung ikukumpara po yung sa points na makukuha nyo sa Provincial Nominee Program, mas malaki yun guys, 600 points yun eh. Right? Pag na-nominate ka sa any provincial nominee, instant 50 points yun sa CRS mo. 600 points para sa CRS mo. Right? Pag mag-a-apply ka na ng permanent residency through Express Entry. Ayan. Pero tingin ko, kaya kasi gustong-gusto to ng mga tao or yung mga naiipit ngayon. Kasi ito yung easy way, 'di ba? Kung meron kang budget, well, hindi po mura, no? Napakasakit isipin nung presyo, 'di ba? Pero yun nga, if you have the budget, marami po ang kumakagat sa ganitong sistema. Okay? Now, magkano ba ang cost, 'di ba? Narinig ko to last year, guys. Nag-average siya from 10,000 to 20,000. Malaki na 'yon, guys, no? So, kung mga 10,000 to 20,000, halos 1,000,000, 'di ba? Pesos, right? Pero ngayon daw, guys, umaabot na ng 20,000 to 40,000 Canadian dollars ang isang LMIA na bentahan sa black market. Right? And again, guys, for me, anything na dumadaan sa black market, for me is illegal.
'di ba? Kasi kung ito guys is legal talaga at tanggap ng Canadian government, bakit pa dadaan sa black market? Bakit pa hindi idaan sa tamang process or talagang i-advertise sa mga tamang market, 'di ba? So, yung 20,000 to 40,000 Canadian dollar, guys, malaki yan. Imagine guys, ang naging tuition fee ng aking wife doon sa kanyang program, umabot ng mga 35,000. So, para ka nang nag-student, di ba? Para ka nang nag-aral, right? So, yan daw ang cost ngayon. Pero guys, kahit ganito kataas, or kung nakapagpe-presyo sila ng ganyang kataas, ang ibig sabihin guys, may mga kumaagat. May mga kumukuha pa rin na mga naiipit na ngayon para sa LMIA. Okay? Next guys is, ano ba daw yung mga shady tactics ng pagbebenta ng LMIA sa black market? Number 1 guys, is yung fraudulent job offers, right? Yung mga fictitious na job offer. Kasi nga guys, kailangan nilang ipakita na kailangan talaga yung isang job posting. So, kahit na merong ma-hire na Canadian citizen dito, babaguhin nila yung mga description doon sa job offer, doon sa job posting para lumabas na walang available dito sa Canada. And then, mabibigyan sila ng LMIA, right? At pwede nilang ibenta yon. Yun lang yung pagkakaintindi ko dito, no? And then, is yung underpayment and exploitation. Yes, kasi nga, hahawakan ka na ng employer mo sa leeg pag pumasok ka sa ganitong kalakaran. Knowing na illegal siya, right? At let's say, hindi ka, or nakapasok ka nga dito, di ba? Now, hindi ka napapasweldo ng tama. Hindi ka basta-basta pwedeng magreklamo. Kasi, sabi nga dito, pwede kang i-blackmail nung nag-hire sa'yo kasi nga, alam niya at alam mo rin na hindi ka pumasok sa tamang proseso. Di ba? Unregulated consultants and brokers. Yan guys, marami yan ngayon sa social media, no guys, yung mga nangangako sa inyo ng kung ano-ano, right? Remember guys, if it is too good to be true, mag-isip na kayo. Okay? And yun nga, yung sinabi ko nga kanina, no, yung word pa lang na black market, mag-isip na kayo. So, hindi siya legal or hindi siya tinatanggap ng Canadian government. Based on my own understanding. Okay? Next, anong impact nito ngayon sa Canada, right? Ano ang impact ng bentahan ng LMIA sa black market? Number 1, worker exploitation. Sinabi ko nga kanina, since pumasok ka sa ganitong kalakaran na hindi legal, wala ka nga yung rights, right? And meron kang fear na kapag nagsumbong ka, isusumbong ka rin nung employer mo kasi nga hindi ka dumaan doon sa tamang process, 'di ba? So kahit na pasweldohin ka ng hindi tama, paano ka magrereklamo kasi ikaw mismo shady yung pagpasok mo as LMIA, 'di ba? Undermining Canadian labor integrity. Yun nga, yung sabi ko nga, since gumagawa sila ng mga job posting na hindi naman totoo at wala naman talaga, 'di ba? Imbis na mapunta na yung job doon sa Canadian citizen or yung permanent resident na nandito sa Canada, napupunta pa yon doon sa mga illegal na merong LMIA, right? Kaya din kawawa guys yung mga supposed to be makakapasok na sana ng work na Canadian citizen dito at yung mga permanent residency. At ang target talaga ng Canadian government is for the employer to hire yung mga Canadian citizen dito or yung mga permanent resident na nandito. Hindi yung mga temporary foreign workers. Kaya nga guys, nagkaroon ng mga changes or paghihigpit doon sa mga TFWs, whether low or high wage yan. Kasi yun ang target nila. Right? And then, loss of government revenue. Of course, guys, pag hindi ka pumasok sa legal, yung mga fees, yung mga binayad mo, paano yan itatax kung illegal, 'di ba? So, kung hindi yan matataksan ng maayos, walang kikitain doon sa processing ang government. Kaya siya merong loss. Okay? Damage to Canada's reputation and yung diminished trust in immigration process are all the same, right? Of course, pag merong mga ganitong mga loopholes or yung mga irregularity sa system, of course, mawawalan ngayon ng trust at babagsak ang reputation ng Canada when it comes to immigration system. Yan.
Kasi nga, merong mga ganitong mga loopholes. Okay? Now, yung last na slide guys is sinabi dun sa article na merong response ang government para dito. But again, hindi dinisclose. Kahit yung mga changes ngayon, di ba? Wala namang ano yan eh. Kumbaga, wala tayong naging hint kung ano yung mga magiging changes. Bigla na lang silang naglalabas. So, yung mga pumasok or yung mga papasok sa mga ganitong sistema, let me just remind you guys na hindi porke nakalusot kayo is okay na. Right? Kasi guys, remember, ang LMIA or yung pagkakaroon ng LMIA or yung temporary work permit, isa lang po yung stage sa inyong immigration process. Kasi kung ang target nyo is ma-PR, after mong makakuha ng work or ng LMIA, papasok ka pa rin sa pagiging permanent resident or yung papasok ka pa rin sa express entry. Right? And hindi kayo makakasigurado na hindi makikita ng Canadian government yung mga nangyari sa inyong papel. Possible na pag nakita nila na may mga irregularities kung paano mo nakuha ang LMIA, baka yung time na pagkukuha ka na ng permanent residency or citizenship, makita to at hindi ka hayaan bigyan ng opportunity na maging PR or maging citizen dito sa Canada. Kasi nga, shady or merong mga hindi tama na nangyari doon sa pag-a-apply mo ng LMIA. Okay? So ito guys is just a warning and guide. Okay? So kung meron kayong kakilala na pumasok sa ganitong kalakaran or papasok pa lang, pagsabihan nyo guys. No? Kasi anything illegal, imposibleng hindi malaman yan guys. Kasi sa ngayon pa na napaka high-tech na ng mga system na gamit ng any country, imposibleng hindi nila matrace kung dumaan ka ba sa tamang process. Okay? So yun lang guys, na-share ko lang sa inyo to guys para maging warning at maging guide nyo rin, right? And I hope sa mga makakapanood nito guys, no, wag na kayong or wag nyo nang subukin. Wag nyong tangkilikin guys. Kasi una, napakamahal. Sayang yung pera, 'di ba? And at the same time, wala kayong assurance na magiging smooth hanggang ma-PR kayo or hanggang maging citizen kayo dito sa Canada pag nagkaroon kayo ng record katulad nito. Okay? So yun lang guys. Thank you again for watching and see you again on my next video. Peace.